Kabanata 661. Kinagat mo ako. Nilaybot ni Nicole ang kanyang mga mata, ngunit wala siyang balak na makipag-away dito kay Eric. Tumingin siya kay Clayton. Hintayin mo ako. Babalik ako kaagad. Tumanggo si Clayton. Kukunin ko ang kotse. Pumayag naman si Nicole at inabot kay Clayton ang susi ng kotse niya bago sumunod kay Eric. Kakalakad pa lang ni Eric papunta sa sasakyan nang matitigan niya si Nicole gamit ang maitim at malalalim nitong mga mata. Anong gusto mong regalo? Naningkit ang mga mata ni Nicole. Mapurol ang tono niya. Nasaan ang mga dokumento? Sabihin mo muna kung ano ang gusto mo. Nagsinungaling ka sa akin. Ngumisi si Nicole sa katumalikod at naglakad palayo. Napaawang ang labi ni Eric. Sa sandaling umalis siya, bigla niyang inabot at hinayla ang braso niya, hinayla siya pabalik at idiniin siya sa kotse. Itinukod nito ang isang kamay sa likod niya. Malamig at nagtatampo ang titig nito habang nakatingin sa kanya. Ang malamig na hininga niya ang pumaligid kay Nicole at ang pinagmulan ng bugzo ng panginginig na naramdaman niya. Ang driver sa kotse ay nanginginig at naisip, dapat ba akong magpanggap na hindi ko nakikita? Tumingin si Nicole kay Eric na may matamlay na ekspresyon. Nagyayelong tono niya. Eric Ferguson, nababaliw ka na ba? Yumigting ang panga ni Eric. Ang pinipigilang emosyon sa kanyang mga mata ay walang kamalay-malay na lumabas. Matagal na akong baliw, Nicole. Bakit ka ba nagiging close ulit sa kanya? Tumingin sa kanya si Eric at inabot ang mukha para hawakan, ngunit umiwas si Nicole sa kanyang ulo. Ibinaba niya ang kanyang mga mata at itinago ang kanyang pagkabigo. Hinaplos ng mga daliri nito ang earlobe niya at marahang kinurot ito. Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Eric sa tabi ng tenga niya. Ang kanyang boses ay magnetic, mellow, at seductive, ngunit may isang pagsabog ng lamig. It's not just today's bid. Kung hindi niya alam kung paano puputulan ang mga pagkalugi niya sa tamang panahon, sa malaot madali ay maaaring mawala ang lahat ng kapangyarihan niya sa ibang bansa. Biglang nanlaki ang mata ni Nicole at tumingin sa kanya. Ang mabagsik at paranoid na mukha ni Eric ay hindi mukhang nagbibiro. Nakita ni Eric ang kanyang pagtataka at naisip na siya ay napakakyot. Bahagyang naantig ang kanyang puso. Ibinaba niya ang ulo niya at gusto siyang halikan. Walang kamalay-malay na gustong tumalikod ni Nicole, ngunit isang malaking kamay ang mahigpit na kinurot ang kanyang baba. Ang sumunod na segundo, ang kanyang malamig na mga labi ay sumakop sa kanya nang hindi mapag-aalinlangan ng kalupitan. Isang mahinang minty flavor ang naglagay sa kanya sa kawalan ng ulirat. Ito ang sarap ng pagiging agresibo ni Eric. Biglang nakaramdam ng lamig sa buong katawan si Nicole habang bahagyang nanginginig. Tumingin ito sa kanya na para bang hindi siya ang kasama. Namumula ang mga mata ni Eric habang nakatitig sa kanya. Bahagyang namula ang gilid ng kanyang mga mata. Nagalit siya at mas lalo pang nagalit. Gayunpaman, hindi niya masabi sa kanya na siya ay malungkot, kaya gusto niyang parusahan siya sa ganitong matalik na paraan upang ipakita sa kanya ang kanyang kawalang kasiyahan at pagkabalisa. Nakita ni Eric ang kalmadong mga mata ni Nicole at naramdaman niya ang matinding pag-urong ng kanyang puso. Hindi naman nagalit o nalungkot si Nicole. Nakatingin lang ito sa kanya na parang estranghero. Bigla siyang kinagat ni Eric sa labi. Nagsalubong ang kilay ni Nicole. Nanginginig siya sa sakit at sinampal siya. Sampal. May 5 natatanging fingerprint ang mukha ni Eric. Ito ay medyo kahanga-hanga. Ang kapaligiran ay tumitigil. Sumirit siya habang lumulubog ang kanyang mga mata, ngunit hindi nagtagal ay sumili ang isang magaan at maluwag na ngiti. Hinawakan niya ang labi nito na kinagat niya gamit ang mahahabang daliri. Ang kanyang light lipstick ay agad na naging isang matingkad na pula, na nagpaganda sa kanyang maislan na balat. Si Nicole ay nanatiling malayo, mataas, at malakas ang ugali. Malamig ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Galit na galit ang itsura niya. Sa kabaligtaran, si Eric ay labis na masaya, na parang natangay ang kanyang malungkot na kalooban mula sa auction kanina. Isang halik para sa isang sampal, patas at parisukat. Tiningnan ni Eric ang sugat sa kanyang labi at nagsimulang makaramdam ng pagkadurog ng puso. Masakit ba? Tanong niya sa mahina at paos na boses. Nakita ni Nicole kung paano nagbago ang mood ni Eric mula sa pagiging galit, malungkot, at ngayon ay nakikiramay. Bakit hindi ko namalayan noon kung gaano kahusay kumilos ang anak ng aso na ito?
Natawa siya sa sobrang inis. Ito ay malamig bilang hinukay sa malalim. Hindi naman masakit. Bakit hindi mo kagatin ang sarili mo? Kahit napag-alitan si Eric ay mas natuwa pa siya. Lumapit ito sa kanya at sinabi sa malalim at malamig na boses, "Pwede mo akong kagatin." Kabanata 662. Takot na makita. Nasa harap ng mga mata ni Nicole ang nakakairitang mukha ni Eric. Tiningnan ito ni Nicole ng malamig na mga mata at hindi magalang. Nang ibaba ni Eric ang kanyang pagbabantay, itinaas ni Nicole ang kanyang binti at sinipa siya ng marahas. Marahas na nanginig ang binti ni Eric na may lumang injury kaya napaatras siya ng 2 hakbang. Gulat na napatingin siya sa kanya. Sinipa niya talaga siya ng malakas. Malamig ang tingin ni Nicole. Sa wakas, siya ay nasa isang ligtas na hanay mula sa kanya, na nakapagpapatibay. Inabot niya at dinampi ang mga labi niya gamit ang payat niyang mga daliri. Pinunasan niya ang dugo sa isang mabilis na paggalaw at ginawang tila ang mga bakas na iyon ay hindi kailanman umiral. Dama po ang tingin nito sa kanya na walang kaunting sakit sa puso o guilt. Sa halip, ngumisi siya. "Are you a dog? Eric Ferguson, kapag nangyari ulit ito, lampoin ko ang binti mo." Sobrang lamig ng tono niya. Hindi siya nagbibiro. Namilog ang mga mata ni Eric. Ginamit niya ang tonong ito noong nag-lecture siya sa iba, pero ngayon, ginamit ni Nicole para i-lecture siya. Hindi na nag-abalang sumulyap si Nicole sa kanya at tumalikod na para umalis habang nagpupunas ng labi sa disgusto. Hinawakan ni Eric ang nasugatan niyang binti at malamig na ngumiti. "Natatakot ka bang makita ni Clayton?" Saglit na huminto si Nicole, saka umalis ng walang kaunting pag-aalinlangan. Pinaikit ni Eric ang kanyang mga mata. Isang matinding galit ang bumungad sa kanyang mga mata. Sa wakas ay tumigil sa paglalaro ng patay-mali siya ang driver ni Eric at natisod na lumabas ng sasakyan upang tulungan si Eric. Nakita niya ang lahat ng nangyari sa loob ng sasakyan at naisip niya, brutal talaga si Miss Stanton. "Mr. Ferguson, okay ka lang? I'll contact the doctor to wait at home." Nagsalubong ang kilay ni Eric. Kinawian niya ang kamay ng driver at pumasok na sa sasakyan. May mahabang panahon pa na darating. Hindi naniniwala si Eric na mapapangasawa ni Clayton si Nicole ng ganoon kaga. "Contact Mitchell. Sabihin sa kanya na imbestigahan kung sino ang bumili ng itim na perlas at bilhin ito pabalik." Tumanggo ang driver. "Oo, Ginoo. Kahit anong tingin niya rito, pakiramdam niya ay isang napakagandang itim na perlas na kwintas ang dapat isuot ni Nicole. Siya lang ang karapat-dapat." Pumasok si Nicole sa kotse na malamig na nakasimangot. Lumingon sa kanya si Clayton, na siyang driver. Bigla niyang nakita na namula ang kutis nito. Mas matangkad ang labi niya kaysa kanina at medyo namamaga. Natigilan siya saglit. Gayunpaman, mabilis niyang nabawi ang isang magiliw at mainit na tingin na parang walang nangyari. Ngumiti si Clayton at nagtanong, "Hindi mo nakuha ang mga dokumento?" Natigilan si Nicole at nakita ang kanyang 2 kamay na walang laman. "Anong dokumento? Hinding-hindi na ako magtitiwala sa anak ng aso na iyon." "Hindi." Ngumiti si Clayton at pinaandar ang sasakyan. Mukhang nagseselo si Mr. Ferguson. Nagtaas ng kilay si Nicole at malamig na tumawa. Baliw lang siya. Maya-maya, tinanong siya ni Nicole, "Ayaw mo ba sa bidding contract?" Walang emosyong ngumiti si Clayton. Mukhang na-anticipate niya na itatanong niya ito. "Oo, ngunit ito ay hindi dapat may." Napahinto si Nicole at naisip ang mga babalang salita ni Eric kanina. "Kung kailangan mo ito, maaari ko itong ibalik para sa iyo." Lumalim ang ngiti ni Clayton nang hindi namamalayang naging malumanay ang boses nito. "Hindi na kailangan. Kahit na makuha ko ang kontratang iyon, sa kasalukuyan ay wala akong oras o puso para alalahanin ito. Kailangan ko pa ring pumunta sa Liberty pagkatapos ng bagong taon dahil may ilang problema doon." Bahagyang lumubog ang dibdib ni Nicole at hindi namamalayan na iniugnay ito kay Eric. "Malaking problema ba? Ito ay isang maliit na problema. Ang ilang mga kaibigan ay nais na mag-disband, kaya kailangan naming hatiin ng maayos ang mga ari-arian." Tumanggo si Nicole at nakahinga ng maluwag. Mabuti naman. Nakarating sila sa Stanton Mansion. Pinalamutian na ng mayordomo ang Stanton Mansion sa loob at labas sa masayang paraan. Dinala ni Casey Lil Michael sa swing sa bakuran.
Nakatayo si Floyd sa pasukan, nakikipag-usap sa telepono sa napakalakas na boses habang nakikipag-ugnayan siya sa ilang kamag-anak na pumunta sa bagong taon. Pagkalabas na pagkababa ni Clayton at Nicole sa sasakyan, nagliwanag ang mga mata ni Lil Michael. Tumakbo siya at iniwan si Kai. Daddy. Nakaramdam ng init ang puso ni Clayton. Agad siyang nag-squat down, balak niyang buhatin si Lil Michael at paikutin ang bata. Gayunpaman, binago ni Lil Michael ang kanyang direksyon at sa mga bisig ni Nicole. Pretty lady. I miss you so much. Hindi nakita simula kagabi. Walang imak ang kanyang ama na kalahating buwan na niyang hindi nakikita. Kabanata 663. Ano ang nangyari sa iyong labi? Saglit na binuhat ni Nicole si Lil Michael at pinaikot-ikot. Naubusan siya ng lakas kaya ibinaba niya ito at hinaplos ang malambot nitong kulot na buhok. Lil Michael, kamustahin mo si Daddy? Masunuring tumango si Lil Michael at pumunta kay Clayton, saka niyakap ang mukha ng kanyang ama at hinalikan ito sa pisngi. Daddy, miss na kita. Napaka-perfunctory ng tono ng bata. Ang ngiti ni Clayton ay parang pinipilit niyang makayanan. May pakiramdam siya na nagtaas siya ng ingrate. Bagamat hindi ako masyadong naniniwala, dahil bagong taon na, pinapatawad na kita. Inabot niya at kinurot ang pisngi ni Lil Michael habang tumatawa. Tumalon si Lil Michael at bumalik sa tabi ni Nicole, kinuha ang malambot at magandang kamay nito habang nakapikit ang mga mata. Pretty lady, naghanda ako ng regalo para sa iyo. Malapit na itong dumating. Napakurap si Nicole. May regalo din ako sa'yo. Ibinaba ni Floyd ang telepono at tumayo roon habang sumenya sa kanila. Pasok ka. Huwag mong hayaang sipunin si Lil Michael. Walang imak ang nakalimutang Nicole. Tuwang-tuwang tumakbo si Kai. Haha. Out of favor ka. Inilibot ni Nicole ang kanyang mga mata. Maaasim na ubas. Natigilan si Kai at parang gustong bugbugin ang kapatid. Naglakad sila. Magalang na bati ni Clayton kay Floyd, na tumango naman si Floyd bilang tugon. Sinulyapan ni Floyd ang mukha ni Nicole at tumigil saglit. Lil N, anong nangyari sa labi mo? Sa una, hindi ito napansin ng lahat, ngunit nang banggitin ito ni Floyd, tumingin ang lahat. Nicole unnaturally pursed her lips and glared at Kai, who was smirking. Hindi sinasadyang may nabangga ako. Napangiti ng mapaglaro si Kai. Lumipat ang tingin niya kay Clayton, na lumapit kay Nicole. Medyo malayo ang palusot na ito, di ba? Malamig ang mukha ni Floyd habang sinisipa si Kai. Ang lakas ng loob mong kausapin ang kapatid mo ng ganyan. Itinaas ni Kai ang kanyang mga kamay bilang pagsuko at mapakumbaba ng umiti. Tay, nagkamali ako. Malamig na ngumuso si Nicole at pumasok sa loob. Sa kanyang puso, sinumpa niya si Eric Ferguson ng 1,000,000 beses. Tumingin si Floyd kay Clayton na may masalimuot na tingin na halatang hindi kagaya ngayon. Ibinabalang ni Clayton ang ulo at walang sinabi. Lil Michael puffed up ang kanyang mga pisngi sa galit habang siya ay tumingin sa Clayton na may pang-aalipusta. Daddy, hindi kita mapapatawad kung binubuli mo si Pretty Lady. Napatulala si Clayton at tumingin sa kanya. Alam mo pa ba ang apelyido mo? Mayabang na sumangot si Lil Michael. Itataguyod ko ang hustisya anuman ang relasyon sa dugo. Tinanggap ng mayordomo ang lahat sa loob. Napansin niyang may pasa ang gilid ng labi ni Nicole, ngunit sa mukha ni Nicole ay hindi na siya naglakas loob na magtanong pa. Miss, anong gusto mong kainin? Sabi ni Nicole, no need, I'll have a cup of coffee. Okay. Magalang na pinuntahan ng mayordomo si Clayton, ano ang gusto mong inumin, Mr. Sloan? Ganoon din, salamat. Hindi na kailangan pang tanungin ng mayordomo sina Floyd at Kai dahil buong araw silang kumakain at umiinom sa bahay. Umubo si Floyd at tumingin kay Clayton. Mr. Sloan, dumating ka ba para sunduin si Michael? Kinagat ni Clayton ang kanyang mga labi at tumango. Oo, ayon sa kaugalian, hindi ka namin dapat istorbohin sa bisperas ng bagong taon. Napakunot ang noo ni Lil Michael dahil kinakabahan siya. Ayaw niyang umalis. Ito ang unang bisperas ng bagong taon kasama ang kanyang magandang babae, kaya gusto niyang mag-countdown kasama siya. Napatingin si Floyd kay Lil Michael nang may pananabik. Sa katunayan, gusto niyang manatili si Lil Michael. Gayunpaman, kung nanatili ang bata, dapat ding manatili si Clayton.
Ilang sandali lang ay dadating na ang kanilang mga kamag-anak, kaya kung may ibang lalaki at bata na magbibilang sa bagong taon kasama nila, tiyak na magkakalat ang tsismis. Hindi ito makakabuti kay Nicole. Kabanata 664. Ikaw ang big shot. Nang nanghihinayang si Floyd, tumunog ang telepono ni Clayton. Nagiba ang ekspresyon ni Clayton nang makita ang numero. Tumayo si Clayton, nagdahilan, at lumabas para sagutin ang telepono. Nahihirapang tumingin si Floyd kay Nicole. Maliwanag ang ekspresyon ni Nicole. Hindi niya makita ang iniisip ni Floyd dahil wala doon ang isip niya. Hindi rin alam ni Kai ang dilema ni Floyd. Wala pang kalahating minuto, pumasok si Clayton na may maamong mukha at kumaway kay Lil Michael. Gusto kang makausap ni Susan. Halika at kunin ang tawag na ito. Si Susan ay katulong ni Lil Michael. Nakakunot ang noo ni Lil Michael habang lumalapit. Bakit hindi ako direktang kinontak ni Susan? Napatingin siya sa kanyang walang laman na palso. Ay, tama. Nahulog lang ang relo ko sa swimming pool. Sinundan ng bata si Clayton palabas ng pinto. Nang abutin niya ang telepono ay hindi ibinigay ni Clayton sa kanya. Sa halip, medyo napawi ang ngiti ni Clayton. Ngayon lang, may foreign transaction na nanggaling sa iyo na $880 million. Ano ang binili mo? Tinatamad na ipinikit ni Lil Michael ang kanyang mga mata. Daddy, niloko mo akong lumabas para lang sabihin ito. Sinaman siya ng tingin ni Clayton. Hindi ba sulit ang halagang ito na itanong? Sumagot si Lil Michael, bumili lang ako ng regalo sa bagong taon. Nagdududang tanong ni Clayton, para sa akin. Ngumiti nang nakakaloko ang bata. Daddy, ano sa tingin mo? Halatang hindi. Tumingin si Clayton sa kanyang anak, walang imak. Siyempre para kay Pretty Lady. Nang marinig ni Clayton na para kay Nicole iyon, agad na lumambot ang mukha niya. Anong binili mo? Naglaro ang mga mata ni Lil Michael sa paligid. Isang itim na perlas na kwintas. Naninigas ang mukha ni Clayton. So, ikaw ang misteryosong big shot. $880 milyon para sa isang itim na perlas na kwintas. Nagtugma ang lahat. Nagkataon lang talaga. Ang itim na perlas na kwintas na nakakuha ng lahat ng atensyon sa auction ay sa wakas ay na-auction ng misteryosong big shot mula sa ibang bansa. Maging si Eric ay hindi na natuloy sa pagbibid. Hindi inaasahan ni Clayton na ang mahiwagang big shot ay magiging anak niya. Si Lil Michael ay tumingin sa kanyang ama at nalilito. Anong misteryosong big shot? Big shot ako sa pagbili lang ng kwintas. Biglang naging komplikado ang ekspresyon ni Clayton. Ilang sandali, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Maging siya, bilang isang ama, ay tuluyang nawala kay Lil Michael. Kinukuha ang pera ko para pasayahin ang isang babae. Anong mabuting anak, ha? Gayunpaman, sa pag-aakalang ito ay para kay Nicole, walang masabi si Clayton. Balak sana niyang ibigay ito sa kanya sa unang pagkakataon, ngunit nauna itong nakuha ng kanyang anak. Hindi na kaimik si Clayton. Maya-maya, lumuwag ang mood ni Clayton. Hindi pwedeng mag-New Year si Daddy dito dahil kailangan kong pumunta sa Liberty mamaya. Do you wanna come with me or stay here? Syempre I'm staying. Desididong nagsalita si Lil Michael. Dapat alam ni Clayton ang sagot, ngunit pinahiya niya lamang ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtatanong nito. Kinagat niya ang kanyang mga labi at muling pumasok, pagkatapos ay walang kahihiyang hiniling sa mga stanten na kunin ang kanyang walang pusong maliit na walang utang na loob na anak. Narinig ito ni Floyd at naisip niya na ito ay ayon sa gusto niya. No problem. You can let him stay in our house without worry. Siguradong aalagaan namin siyang mabuti. Halos magtaas ng kamay si Floyd at magmura. Ngumiti ng malumanay si Clayton. Kung gayon, pasensya na sa abala sa iyo, Chairman Stanton. Tumingin siya kay Nicole ng malambing na mga mata. I'll see you after the New Year. Tumango si Nicole. Magkita tayo sa susunod na taon. Sa simula, iniisip ni Nicole kung anong uri ng mga kagiat na bagay ang mayroon siya na kailangan niyang umalis sa oras na ito. Gayunpaman, tiningnan ni Nicole ang blonde na buhok na batang lalaki at biglang napagtanto na pinalaki ni Clayton si Lil Michael sa ibang bansa, kaya ang bagong taon ay hindi ganoon kalaki ng okasyon tulad ng sa media niya. Para kina Clayton at Lil Michael, ang bagong taon ay malamang na isang normal na araw lamang.
Masayang umupo si Lil Michael sa tabi ng kanyang magandang babae at kumaway kay Clayton. Magkita tayo pagkatapos ng bagong taon, Daddy. Hehe. Kabanata 665. Saktan at pasaway ako. Ngumiti si Clayton at nag-aalangan na tumingin kay Nicole, may gustong sabihin. Nakita ito ni Nicole at tumayo, saka casual na kumuha ng shawl at itinakip sa katawan niya. I'll walk you out. Pumunta ang dalawa sa pinto at iniabot sa kanya ang susi ng sasakyan na natigilan si Clayton at napailing na nakangiti. Sasanduan ako ng driver ko. Gusto lang kitang makausap mag-isa. Tumigil sandali si Nicole at itinaas ang mga mata para tingnan siya. Ang lalaking ito ay pinakakaakit-akit kapag siya ay ngumiti ng malumanay, na para bang ang buong mundo ay maaaring lumiwanag ng maliwanag dahil dito. She pursed her lips and said in a calm voice, "What do you wanna say?" Napangiti si Clayton sa kanyang mga mata. Nicole, pwede ba kitang tawagan sa first name mo? Kumunot ang noo ni Nicole at napaisip, "We never said that he can't call me Nicole." Bahala ka. Ito ay isang pangalan pa rin. Kung wala ang jacket at shawl lang, napakainit ng itsura niya. Ang init na ito ay nagpapahina sa kanya, at ang kanyang mga mata ay nakaka-relax na parang isang batang babae sa tabi, hindi ang malakas at maimpluwensyang babae na siya sa industriya. Dahil sa kaibahang ito, medyo nadudurog si Clayton. He bowed his head and chuckled, "Always calling you Miss Stanton makes me feel like I'm making no progress and that we're not close." Walang kamalay-malay, sinabi niya rito ang nasa puso niya. Kumunot ang kilay ni Nicole. Hindi naman tayo masyadong close. Naalala niya na ginawa niyang malinaw ang kanyang paninindigan at hindi siya pinatuloy. Magkaibigan na tayo diba? Hindi alam ni Clayton kung iiyak o matatawa. Tumanggaw si Nicole. Hindi niya siya naintindihan. Kung ganoon ay maaari mo akong tawagin sa aking pangalan. Ang sulok ng mga labi ni Clayton ay lumulubog sa isang banayad na arco. Mapaglaro niyang sinabi ang pangalan niya, Nicole. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga mata para tingnan siya at naramdaman niyang medyo kakaiba siya ngayon, ngunit hindi niya ito matukoy. Ang kanyang mga mata ay maliwanag, maamo, at mahinhin, at naaaninag ang anyo ni Nicole. Sa sandaling ito, bakas ng kakaibang emosyon ang bumungad sa kanyang mga mata. Nang tuklasin ni Nicole kung ano ang maaaring mangyari, humakbang pasulong si Clayton at niyakap siya. Natigilan si Nicole sa malapad niyang balikat at mainit na yakap. Pagkamulat niya, sumimangot siya at balak niyang abutin at itulak siya palayo, ngunit binitawan na siya ni Clayton. Nanlamig ang tingin ni Nicole dahil lumalampas na si Clayton sa kanyang hangganan. Mr. Sloan. Pinaikot ni Clayton ang kanyang mga labi sa isang mapait at mapait na ngiti. I'm sorry. I just feel really dejected that I'm not qualified to intervene even after Eric Ferguson treated you that way. I admit that I was overwhelmed by jealousy, so you can hit and scold me if you want. Matapos tumawid sa linya, nagkaroon ng biyaya si Clayton na aminin ang kanyang pagkakamali bilang isang maginoo. Si Clayton ay hindi kailanman kukuha ng isang bagay sa pamamagitan ng puwersa o panlilinlang. Kumunot ang kilay ni Nicole at medyo napatulala. For a moment, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Tiyak na napupuot si Eric, ngunit nang makitang ganito si Clayton, hindi alam ni Nicole kung paano tutugon. Kung patuloy niyang tatanggihan siya, masasaktan ang kanyang damdamin, lalo na't sila ay hindi mapaghihiwalay na nauugnay sa isang partnership na kinasasangkutan ng lahat ng uri ng mga interes. Sa pagtingin sa kanyang punit-punit na ekspresyon, ngumiti si Clayton at inabot ang kanyang buhok upang hawakan ang kanyang buhok, gumagalaw ng marahan. I'm just making an excuse for my misconduct. Huwag kang masyadong mag-alala. Nakahinga ng maluwag si Nicole at itinaas ang mga mata para tingnan siya. Mr. Sloan, huwag kang gumawa ng mga ganyang biro sa hinaharap. Ang gayong lamang ay napakadaling magpakasawa, at hindi niya kailangan ng layaw sa ngayon. Tumaas ang isang kilay ni Clayton at hindi sumagot sa kanyang mga sinabi. Sa halip, iniba niya ang paksa. Kung ayaw mo akong patulan o pag-alitan, aalis na ako. Lumingon siya sa gilid at nakita niyang dumating na ang driver niya sa entrance ng Stanton Mansion. Natural na nakita rin ito ni Nicole. Magandang paglalakbay. Kumaway si Nicole nang walang pag-aalinlangan at nag-flash ng isang perfunctory at magalang na ngiti. Tumawa si Clayton.
Gusto rin niya akong magmadali at umalis tulad ni Lil Michael. Sa pagtingin sa kanya, parang kinikiliti ang puso ni Clayton. Muli, umakyat siya, hinawakan ang kanyang mukha, at hinalikan ng bahagya ang kanyang hubad na puting noo. Kabanata 666. Walang prospect ang mga lalaki. Pakiramdam ni Nicole ay parang may balahibo na dumampi sa kanyang puso. Ito ay banayad at pinipigilan, ngunit may sumisikat at mayamang pag-ibig. Si Clayton ay masaya ngunit maingat. Saglit na natigilan si Nicole dahil tila hindi niya inaasahan na muling babalik si Clayton. Gayunpaman, ang halik nito ay naghatid ng banayad na amoy ng sariwang damo na hindi niya napigil ang magpakasawa. Wala pang isang segundo, umatras si Clayton. Ang matinding pag-ibig sa kanyang mga mata ay pinigilan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning habang hawak ang isang mahinang ngiti. Mainit at malinaw ang boses niya, parang simoy ng tagsibol na dumadampi sa puso niya. Nicole, marunong ka bang lubusang makalimot sa isang tao? Nanigas ang katawan ni Nicole. Medyo malamig ang mukha niya, at madilim at mabigat ang obsidian niyang mga mata. Ayaw niyang magpakasawa sa mainit na yakap ng lalaking hindi niya masyadong kilala. Kaya, ang kanyang tono ay may babala at detachment. Mr. Sloan. Pinutol siya ni Clayton. Nakasubsob ang kanyang kilay. Ito ay ang umibig sa ibang tao. Diretso niyang sinabi sa kanya ang sagot. Labis na nanginag ang puso ni Nicole, na parabang nadurog sa alabok ang kanyang hindi nakikitang emosyon na pinipigilan sa kaibuturan ng kanyang puso. Kitang-kita ito ni Clayton. Masyadong komplikado ang damdamin ni Nicole para kay Eric na kahit siya ay hindi alam kung ano iyon. Dati, mahal na mahal niya si Eric na parang gamo-gamo sa ninggas. Kahit na ang kanyang puso ay mapurol, muli siyang iniligtas ni Eric, at ang kanyang mga salita ng pagsisisi at pagmamahal ay parang mga batong dumudurog sa kanyang puso. Si Eric ay muling pumasok sa kanyang mundo ng walang tanong, gustong tabyusan ang sarili at humingi ng tawad. Narinig ito ni Nicole, ngunit hindi siya nangahas at hindi nakasagot. Nagpumiglas siya at nag-alinlangan, ngunit sa huli, nangingibabaw pa rin ang sama ng loob niya. Paano niya hahayaan ang sarili niyang maging biro? Ang sakit na dinala sa kanya ni Eric ay sapat na upang siya ay maging matino habang buhay. Magiging mapalad ang isang tao na matugunan at magkaroon ng pag-ibig sa kanilang buhay, ngunit kung walang pag-ibig, ito ay hindi kinakailangang kapos-palad. Kaya naman, ayaw nang umasa pa ni Nicole sa sinuman, kasama na si Clayton. Sa sandaling iyon, nakita ni Clayton ang pakikibaka ni Nicole. Habang sinusubukan niyang kalimutan si Eric, mas naging omnipresent ang lakas ni Eric. Malakas ang tibok ng puso ni Nicole. Ang kanyang ekspresyon ay naging malungkot at nasaran ng loob. Main love sa ibang tao. Sino? Ikaw, Mr. Sloan. Nagatubili si Clayton ng kalahating segundo. Hindi imposible. Gusto niya iyon. Si Clayton ay parang warm water na tumagos sa kanyang buhay, gustong palibutan siya. Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Nicole na may lamig sa mga mata. I won't waste my time on men, like an investment na walang prospects na pwedeng ilista kung sinuswerte ako. Kung hindi, malas lang. Napakapurol ng kanyang mga salita. Napaka-rational ni Nicole. Ang mga damdamin at pag-ibig ay mahirap. Kaya lang tumanggi si Nicole. Kumikislap ang mga mata ni Clayton nang humakbang siya pasulong. Walang kamalay-malay na sumimangot si Nicole at umatras upang maiwasan ang isa pang sorpresang atake mula sa kanya. May bahagyang pagkadismaya ang mga mata ni Clayton. He curled his lips and said in a hoarse voice, Nicole, I have prospects. You won't lose if you invest in me. Sa huli, walang tiwala si Nicole sa kanya dahil wala siyang sense of security. Tanging ang pamilya Stanton ang kanyang pinakamalaking suporta. Biglang nagigting ang mga kilay ni Nicole, ngunit mabilis siyang nakabawi. Mr. Sloan. Ayaw na niyang ituloy ang usapan na ito. Nagtaas ng kilay si Clayton at umatras ng isang hakbang. Ang kanyang mga mata ay maamo at mapagmahal. Nicole. Aking Miss Stanton. Mula noong tinanggihan niya si Eric, tiwala si Clayton na kaya niya itong mapagtagumpayan. Kabanata 667. Sinaksak. Si Clayton ay laganap sa buhay ni Nicole, tulad ng maligamgam na tubig na bumabad sa kanya at unti-unting naging kailangang-kailangan, na siyang pinakamahusay na paraan para mapanalo siya nito.
Hindi rin niya alam kung paano siya naging sobrang attached sa isang babae. Dahil na rin siguro sa sobrang pagmamahal nito sa kanya. Kaya naman, kahit na anong masasamang pakulo ang ibinato ni Eric sa kanya, hindi pa kakawalan ni Clayton si Nicole. Sa sandaling umalis si Clayton, tumayo si Nicole sa malamig na hangin bago bumalik sa loob. Muling nahuhulog ang lahat sa masiglang kapaligiran. Nag-roll up pa si Floyd at nagtungo sa kusina, inihanda ang mga sangkap kasama si Lil Michael habang nakangiti ang butler. Pagkapasok ni Nicole ay tinulak siya ni Kai ng apron at kinindatan siya. Sinundan siya ni Nicole sa kusina. Hindi talaga inaasahan ni Kai na magtatrabaho si Nicole. Abala siya sa paggawa ng dessert habang si Nicole naman ay nakatayo lang habang nakayakap sa kanya, tahimik na nanonood. Ngumisi siya. Lil N, anong sinabi sa'yo ni Clayton sa labas? Napaawang ang labi ni Nicole. When she recalled that hug and kiss just now, her face blushed unconsciously. Ano ang kinalaman nito sa iyo? I'm warning you. Bagamat gusto ni Dad si Lil Michael, hindi ibig sabihin na gusto niya ang daddy ni Lil Michael. Kung ang heiress ng Stanton Corporation ay magpakasal sa isang matandang lalaki na may anak, ano ang mangyayari sa ating reputasyon? Ngumuso si Nicole at sumimangot. Anong kinalaman ng kasal ko sa reputasyon mo? It's none of your business who I'll want to marry. Fine, fine. I'm being superficial. True love is invaluable. Si Kai parang gusto na niyang magmukmak. Napaawang ang labi ni Nicole. Walang nangyayari sa amin, kaya wag kang magsalita ng kalokohan. Gusto niyang linawin ang relasyon nila ni Clayton. Napatigil si Kai sa kanyang mga galaw. It's New Year's Eve. Hindi ba dapat bigyan mo ng respeto ang mga kaibigan mo? Natawa si Nicole nang marinig iyon. Kaibigan. Okay Julie. I guess yun ba talaga ang purpose ni Kai? Kay, kung namimiss mo si Julie, sabihin mo lang. Dahil New Year na, pwede mo siyang bisitahin. Kumunot ang noo ni Kai at ibinaba ang mga gamit sa kamay. Siya ay time na hinatulan. Paanong wala kang gagawin kung kinuha mo ang pera ko? Masyadong unfair. Wala siyang kasama sa bahay, kaya tiyak na malungkot siya para sa bagong taon. Bilang kaibigan niya, dapat kang magkusa na imbitahan siya dito para sa bagong taon. Nabigla si Nicole sa sinabi niya. Bagamat mukhang kalmado si Kai sa ibabaw kahit ilang araw nang hindi nakipag-ugnayan kay Julie, nagwawala ang puso niya. Kinuha niya ang black card ni Kai para gumastos ng bonggang-bongga, pero nakalimutan niya ang paghihirap ni Kai. Sabay-sabay, medyo na-guilty si Nicole. Pero, paano kung gusto niyang mag-New Year's Eve kasama si Roman? Nagkaroon ng nobyo si Julie, kaya tiyak na gusto niyang makasama ang kanyang nobyo sa bisperas ng bagong taon. Tinitigan ng masama ni Kai si Nicole. Kailangan lang niyang saksakin ito sa puso. Ano ang silbi ng pagkakaroon ng kapatid na ito? Tiningnan niya ito ng masama at galit. I've checked. Nag-abroad si Roman para sa isang fashion show, kaya naiwan si Julie mag-isa dito. Wala talagang pakialam si Nicole sa kaibigan niya. Napaisip si Kai. Nahihiyang ngumiti si Nicole at nagmamadaling nilabas ang phone niya. I asked her. Don't worry, sasanduan ko talaga siya. Sinagot ang tawag. Diretso sa punto si Nicole. Jules, punta ka sa bahay ko for New Year's Eve. Sabi ni Julie, no, thanks. Plano ko magbakasyon sa ibang bansa. Napabuntong hininga si Nicole. Jules, huwag kang magsinungaling sa akin. Unang araw ng taon ay death anniversary ng nanay mo, kaya hindi ka na mag-a-abroad. May mga kamag-anak pa tayong dadating, kaya hindi lang ikaw. Sunduin na kita. Natahimik si Julie. Okay, I'll go alone. You don't have to come. Ibinaba ni Nicole ang telepono at huminga ng malalim. Nitong mga nakaraang taon, sasalubungin ni Julie ang bagong taon kasama ang kanyang lola. Nang pumanaw ang kanyang lola, naiwan siyang mag-isa. Madalas hilingin ni Floyd kay Nicole na tawagan si Julie para sa mga bakasyon noong nakaraan, ngunit mula nang maghiwalay sina Julie at Kai, hindi na bumalik si Julie. Tila naging tinak sa puso niya ang relasyon nila ni Kai. Napatalon si Kai at napatingin kay Nicole na may matamis na ngiti sa labi. Lil N, sinabi ba niyang oo? Kabanata 668. Masamang ugali. Nilaybot ni Nicole ang mata niya kay Kai. Malapit na siya. Nabawi ni Kai ang kanyang espiritu at mas nasa sabik na bumalik sa gawaing kusina.
Nakasuot si Tigger ng mamahaling silk scarf, at mayroon itong mahalagang relo na hindi na gusto ni Kai sa isang binti nito. Ang maliit na tigre ay umikot sa buong Stanton Mansion na may malaking ngiti sa mukha nito. Nang marinig ang matapang at masiglang tawa ni Floyd sa labas, nagulat si Nicole saglit at lumabas upang tingnan kung ano ang nangyayari. Bumalik na pala ang pangalawa niyang kapatid na si Maverick. Hindi lang siya, pati si Molly Stewart. Magkahawak kamay silang dalawa na pumasok at halatang nasa mabuting relasyon. Kinagat ni Nicole ang kanyang dila. I always thought that Maverick would be single for life. Ngayon, siya na ang unang pumasok sa isang relasyon. Pinunasan ni Kai ang mga kamay niya at lumabas. Nang makita ang eksenang ito, nakaramdam din siya ng isang malaking suntok. Sinabihan ni Floyd ang lahat na lumabas at batiin sila sa pintuan. Nagkatinginan sina Nicole at Kai at nagmamadaling tumayo doon na masunurin. Si Grant, na nagtatrabaho sa pag-aaral, ay tinawag. Tumayo si Tigger sa paanan ni Nicole, kumakawag ang buntot nito, at tumangala kay Molly Stewart. Ibig sabihin Molly. Pinandilatan ni Molly ang tigre, pagkatapos ay ngumiti at yumuko. Hello, Uncle Floyd. Hello, Kuya. Hello, third brother. Hello, Nikki. Ito na ba ang opisyal na pagpupulong ng pamilya? Ang bilis at pag-unlad ni Maverick ay nakakagulat na mabilis. Tumayo si Maverick sa gilid at itinaas ang salamin niya. Ang kanyang makintab at kalmadong ugali ay tila mas malambot. Let me introduce you to my girlfriend, Molly Stewart. If you don't have any objections, we intend to get married next year. Kahit ikaw, it doesn't matter. Nahihiyang tumayo si Molly sa gilid, medyo nahiya sa sinabi ni Maverick. Nakatayo doon sina Floyd, Grant, Kai, at Nicole, tulala. Hindi nagtagal, nag-react si Floyd at nakangiting pinapasok sila sa bahay. Si Floyd ay isang matandang sorrow, kaya paanong hindi niya alam ang background ni Molly Stewart. Dahil sa pagbabantay sa nabigong kasal ni Nicole, labis na nag-iingat si Floyd sa sino mang lumapit sa kanyang mga anak. Nakaramdam ng kagaanan si Floyd at inaprubahan si Molly Stewart, na madalas na nakikita sa paligid ni Maverick. Kahit na ang background ng pamilya ni Molly ay hindi maihahambing sa pamilya Stanton, hindi nilayon ni Floyd na ilagay ang kanyang anak sa isang kasal ng kaganhawahan. Ang mahalaga lang ay malinis at ordinaryong background. Bukod dito, narinig din ni Floyd na si Molly ay isang sikat na babaeng siyentipiko sa mundo ng pisika at isang iginagalang na akademiko. Biglang gumaan ang pakiramdam ni Floyd. Molly, simula ngayon, pamilya na tayo, kaya huwag kang magalang sa amin. Hindi inaasahan ni Molly na ang isang mayamang pamilya tulad ng pamilya Stanton ay magkakaroon ng ganoong kabaitang mga tao. Siya ay pinakapamilyar kay Nicole sa mga Stanton. Masayang ngumiti si Nicole at hiniling sa mayordomo na maghain ng kape at merienda. Umupo ang lahat. Malamig, solemna, at makapangyarihan ang aura ni Grant. Para siyang amo na sinusuri ang kanyang mga nasasakupan na walang ngiti sa labi. Dahil dito, medyo kinabahan at napigilan si Molly. Nakangiti si Kai na parang si Nicole, ang ngiti lang nito ang may dalang kaunting inggit at selos. Molly, bibisitahin natin ang mga magulang mo mamaya at tapusin ang kasal sa lalong madaling panahon. Magiliw na umupo si Floyd sa yulunan ng mesa. Nang makita ang pagpipigil ni Molly, itinuro niya si Grant at tiniyak ito. Huwag kang matakot sa kanya. Mayroon lang siyang ilang mabahong dolyar. Natulala si Grant. Kahit gaano kahusay at kahanga-hanga si Grant sa labas, kailangan pa rin niyang maging masunurin sa bahay. Tapos tinuro ni Floyd si Kai. Katamtaman lang ang itsura niya. All looks and no substance. Nagulat si Kai at naguguluhan na tumingin sa ama. Paano mo nasasabi yan sa anak mo? Sunod na tinuro ni Floyd si Nicole. Ayos naman ang anak ko. Maganda siya at mabait. Maliban sa pagkahumaling niyang gumastos ng pera, wala siyang ibang masamang ugali. Kabanata 669. Throw, suriin at mawala. Naninigas ang mukha ni Nicole. No way. Para ma-promote si Maverick, lahat kami pinapababa ni Dad kung ikukumpara. Napabuntong hininga si Floyd at sinabing, Maverick is my pride. Molly, you're able to choose him out of so many people, which means that your vision and taste is really one of a kind. Ang ngiti ng lahat ay komplikado. Hindi na napigilan ni Maverick ang kanyang ngiti.
Bahagyang kumaibot ang sulok ng labi niya. Dad, naipakilala ko na sila kay Molly. Napangiti si Floyd mula tenga hanggang tenga. That's good. Don't be a stranger here, Molly. Hindi natin pwedeng pabayaan si Molly. After the New Year, siguradong magaganap ang isang maluho at engranding kasal. Pilit na ngumiti si Molly at tulalang tumingin kay Floyd. Hindi naman kailangang ganoon kaga. Hindi niya inaasahan na napakababa ng threshold para magpakasal sa isang mayamang pamilya. Bakit parang kinakabahan ako? Napaisip si Molly. Sinulyapan ni Maverick si Molly at nakangiting sinabing, pareho kaming abala sa trabaho, kaya syempre, mas mabilis ang mabuti. Nataranta namang tumango si Molly. Mukhang nasisiyahan si Floyd. Noong una ay naisip niya na mananatiling walang asawa si Maverick sa natitirang bahagi ng kanyang buhay at hindi niya akalain na may isang napakahusay na babae na handang pakasalan siya. Kaya, dapat silang magpakasal sa lalong madaling panahon, mas maaga mas mabuti. Hindi nagtagal, sunod-sunod na dumating ang maraming kamag-anak. Dahil naranasan ng kanilang pangalawang tiyuhin, si Noah Stanton, ang suntok na iyon mula kina Lydia at Jade Smith, hindi niya maiangat ang kanyang ulo at nawala pa ang kanyang karera. Sinasayang niya ang kanyang buhay sa loob ng mahabang panahon. Hindi matiis ni Floyd na makitang ganito ang kanyang kapatid at hindi siya makaupo, kaya bumili si Floyd ng ilang stock para kay Noah at ginamit ang mga dibidendo para panduhan ang paglalakbay ni Noah sa buong mundo para ma-relax ang kanyang isipan. Pagkabalik ni Noah sa pagkakataong ito, halatang bumalik ang sigla at ningning ng kanyang mukha. Tumayo si Floyd para batiin ang iba, saka sinulyapan sina Nicole at Maverick. Lil-En, alagaan mo si Molly. Mas magaan pa rin ang pakiramdam niya sa kanyang anak. Kung hindi, sa aura ni Grant, matatakot niya si Molly, at mapahamak lang si Kai. Dalawa sa kanyang mga anak na lalaki ay hindi masyadong maaasahan. Mariing tumango si Nicole at umupo sa tabi ni Molly. Molly, paano ka nahulog sa pangalawang kapatid ko? Nahihiyang ibinaba ni Molly ang kanyang ulo at paminsan-minsan ay tumingin kay Maverick. Lumalabas ang pagmamahal sa kanyang mga mata na ikinaiinggit nila. Ang dakilang Diyos ay napakahusay. Ang swerte ko na nahulog siya sa akin. Kumunot ang noo ni Nicole sa pagtataka. Sumulyap si Maverick kay Nicole at nagtaas ng kilay. Lil-En, you have some credit in this. Sa simula pa lang, inis na inis si Maverick kay Molly. Sa kanyang opinyon, ang lahat na hindi gaanong matalino kaysa sa kanya ay hindi nababago. Matapos ituro ni Maverick ang mga pagkakamali ni Molly ng ilang beses, nakakagulat na naliwanagan siya. Akala niya ay matalino pa ito. Tinawag ni Floyd si Maverick, tumayo ito at sumunod sa kanya sa labas. Walang tigil sa pagring ang telepono ni Grant habang nasa bahay siya. Sinagot niya ang tawag at pumunta sa study. Lumapit si Kai at hinayla si Nicole, ipinahayag ang kanyang dissatisfaction sa mahinang boses. Tingnan mo, malapit nang ikasal si Mav. Kinuha mo ang itim kong card at pinagmasdan mo akong mag-isa habang buhay. Kinulat ni Nicole ang mga sulok ng kanyang mga labi at hinayla ang kanyang braso mula sa kamay ni Kai, saka kumaway patungo sa pinto. Jules. Agad namang binitawan ni Kai si Nicole at ipinagpatuloy ang kanyang imahe ng isang cool at mayabang na Greek god. Kinaladkad ni Nicole si Molly at tumakbo palayo, tumakas mula sa interogasyon ni Kai. Nakita ni Kai na naloko siya at walang imak na inikot ang mga mata. I bet, hindi ko siya tunay na kapatid. Dinala ni Nicole si Molly sa hardin. Si Molly ay interesado sa lahat at hindi napigilan kay Nicole. Siya ay mas casual at komportable. Nikki, akala ko hindi ako matatanggap ng pamilya mo ng ganoon kadali. Total hindi naman mayaman ang pamilya ko, at ang mga mayayamang pamilya ay laging may mga alituntunin. Bago ako dumating, naisip ko na ihahagis ng iyong ama ang tseke at hilingin sa akin na kunin at umalis. Kabanata 670. Anong makatutuhanang babae? Hindi napigilan ni Nicole na matawa ng bahagya. Masyado kang nag-iisip. Lahat ng tao sa pamilya namin ay humahanga sa iyo, lalo na ang aking pangalawang kapatid. Speaking of Maverick, napabuntong hininga si Molly at ikiling ang ulo niya habang magkadikit ang mga kamay. I never dreamed that I'd get to marry my idol. Madyay gising talaga ako sa kakatawa sa panaginip ko. Puno ng saya ang ngiti ni Molly. Ang araw ay sumisikat ngayon.
Kahit malamig, nagliliwanag at nakakasilaw pa rin. Kinulat ni Nicole ang gilid ng labi. Ang pangalawang kapatid ko ang pinaka-uncontested na tao sa pamilya namin, pero napaka-busy niya. Kung bored ka, puntahan mo ako. Pwede tayong mag-shopping at mag-travel. Ipinahiwatig niya na hindi dapat makipaghiwalay si Molly kay Maverick dahil lang sa pagiging abalang tao nito. Mariing tumanggo si Molly at hinimas ang mga kamay. Mayaman ba si Maverick? Hindi nakaimik si Nicole. Matapos ang 3 segundong katahimikan, nagmamadaling tumanggo si Nicole. Oo, siya nga. Siya ay may mga dibidendo mula sa mga share ng Stanton Corporation, ang kanyang bonus, at iba't ibang mga pamumuhunan sa pananalapi. Ang mga likidong asset sa kanyang pangalan ay nagdaragdag sa isang malaking halaga. Kahit na ito ay para lamang sa pera, dapat nilang panatilihin si Molly sa lahat ng mga gastos. Inihagis ni Molly ang kanyang mga paa habang nakaupo sa swing at tumatawa. Napabuntong hininga siya. Kung ganoon ay gamaan ang loob ko. Natawa si Nicole at natahimik saglit na hindi alam ang sasabihin. Isang hanay ng mga yabag ang dumating mula sa likuran, at sumunod ang boses ni Maverick. Anong makatutuhanang babae? Nanigas si Molly at nagmamadaling tumayo na parang batang may nagawang mali. Dakilang Diyos. Tinitigan siya ni Maverick at pinaikit ang mga mata. Kung hindi ako mayaman, makikipaghiwalay ka ba sa akin? Hindi. Syempre hindi. Agad naman itong tinanggi ni Molly. Wala akong reason para makipaghiwalay sa'yo kung mayaman ka. Ngumisi si Maverick, ngunit hindi siya nagalit. Iniunat niya ang kanyang kamay, kaya dali-dali siyang lumapit at hinawakan ito ni Molly. Napatingin si Maverick kay Nicole. Lil-en, isasama ko si Molly para makipagkita sa iba. Nandito ang kaibigan mo, kaya dapat kang pumunta. Nandito ba si Julie? Tumanggo si Nicole, itinaas ang palda, at tumakbo. Si Julie ay may malakas at kumpiyansa na aura. Nakasuot siya ng limitadong edisyon na Amerikana mula sa Milan at mainit ang kanyang ugali. Sinalubong ng ngiti niya si Floyd. Nakita ni Floyd si Julie bilang kanyang anak at hinayaan siyang tumambay sa gusto niya. Tumakbo si Nicole at tumalon sa mga bisig ni Julie. Jules, bakit ang aga mong nakarating dito? Walang magawa si Julie. Nakarating ako dito sa abot ng aking makakaya. Walang imak na umubo si Kai na nasa likod ni Nicole at pinalayo si Nicole kay Julie. Lil-en, hindi mo ba alam kung gaano kakabigat? Nang marinig ito, nagpasya si Nicole na itakwil ang kanyang ikatlong kapatid. Nilinggan ni Nicole si Julie, kailan babalik ang boyfriend mo? Sinadya niyang sandutan ang puso ni Kai. Nagbago ang mukha ni Kai. Napatingin si Julie sa magkapatid at tumawa. Probably 2 or 3 months. Kamakailan lang ay kumuha siya ng maraming runway invitations, kaya magandang opportunity ito para sa kanyang career. Kumunat ang noo ni Nicole. Noong nakaraan, sikat si Roman sa bilog, ngunit hindi siya sa antas ng pagkakaroon ng pandaigdigang atensyon. This time, parang naging viral na siya. Biglang tumaas ang kanyang net worth at walang tigil na nag-book ng major shows. Maging ang media ay nagsimulang mapansin si Roman, isang internasyonal na supermodel. Nabook lang ni Roman ang mga palabas na iyon mula sa mga kontak ni Julie. Tila para i-promote si Roman, hindi nag-effort si Julie. Pumasok tayo sa loob para mag-usap. Ipagtitimpla kita ng kape. Kinagat ni Kai ang kanyang mga ngipin at tinitigan si Nicole. Nakakainis na ate. Sabay na pumasok sina Nicole at Julie at pumunta sa maliit na balkonahe sa ikalawang palapag. Umupo sila at pinagmasdan ang pagbati ni Floyd sa mga bisita na may ngiti sa labi. Hindi kalayuan si Kai sa pagiling ng kape. Paminsan-minsan, binibigyang pansin niya ang mga galaw ng mga babae. Napaawang ang labi ni Nicole. Si Roman ba ay maaasahan? Kabanata 671. Mawalan ng pera. Sapat na malapit sina Nicole at Julie kaya napag-usapan nila ang lahat. Nagtaas ng kilay si Julie. Sino ang nakakaalam? Then why'd you invest in him so much? Hindi ka ba natatakot na mawala lahat ng pera mo? Bahagyang pinulupot ni Julie ang sulok ng kanyang mga labi. Kung i-promote ko siya, mas malaki ang kikitain niya kaysa sa ipinuhunan ko sa kanya. At, huminto siya saglit. Medyo cool ang tono niya. Kung kaya ko siyang hawakan ng mataas, maaari ko ring hayaan siyang mahulog sa kanyang kamatayan.
Nang marinig iyon ni Nicole ay naintindihan na niya. Wala ka bang nararamdaman para sa kanya? Tumawa si Julie. Mayroon akong ilang damdamin para sa kanya, ngunit ang mga interes ay mas mahalaga. Magandang punto. Nang magkatinginan ang dalawang babae, hindi na kailangang magsalita pa. Nagkaroon sila ng tacit understanding. Malaki pa ang pag-asa ni Kai. Gayunpaman, nakaramdam din si Nicole ng kaunting simpatiya kay Kai. Sa trend na ito, kahit na nagde-date sina Julie at Kai, si Kai ang passive na mabubuli. Habang iniisip ito ni Nicole, nag-serve si Kai ng kape sa kanila at umupo sa pagitan ng dalawang babae. Medyo natigilan ang dalawang babae. Nakangiting sabi ni Kai, natuto lang akong magtimpla ng kape. Hindi ka maniniwala hanggat hindi mo nakikita ng sarili mong mga mata. Humalaklak si Julie. Then we're really blessed to have this opportunity. Salamat, Kay. Tumawa si Nicole. Ang paimbabaw na ugali ni Kai na sinusubukang maging alipin ngunit matayog ay sadyang nakakasira. Gayunpaman, nang matanggap niya ang babalang titig ni Kai, hindi nang ahas si Nicole na ipakita ito. Itinaas ni Nicole ang kanyang baba gamit ang isang kamay at pinagmasdan si Kai na nagtitimpla ng kape na buong interes kasama si Julie. Naisip niya, napakabait kong kapatid. Mahusay na kumilos si Kai para gumawa ng kape para sa kanila ayon sa kanilang mga kagustuhan. Mas gusto ni Nicole ang gatas at mas kaunting asukal, habang mas kaunting gatas at mas kaunting asukal ang gusto ni Julie. Kailangan niyang aminin na ang mga kamay ni Kai na may malinaw na mga daliri ay parang gawa ng sining. Napaka-aesthetic ng bawat galaw niya. Napaka-ornamental talaga ng mga kamay ni Kai. No wonder hindi siya gumamit ng mga hand model para sa kanyang mga eksena. Kahit kailan ang camera ay naka-zoom in sa kanyang mga kamay, ang bawat detalye ay hindi nagkakamali. Pinaburan talaga ng Diyos si Kai. Lihim na nag-isip si Nicole habang tinatapos ni Kai ang pagtimpla ng kape ni Julie. Ang lasa ng kape ay malambot at mayaman. Ang mga butil ng kape ay dinala pabalik mula sa New Zealand at hindi mabibili ng salapi. Amoy pera. Inabot ni Julie. Nagtaas ng mata si Kai at ngumiti kay Julie. Sandali lang. Kinuha niya ang tasa ng kape gamit ang kaliwang kamay at isa pang tasa gamit ang kanang kamay, pagkatapos ay maingat na gumuhit ng lit robin na may bula ng gatas. Ang mga pakpak ng ibon ay napakabuhay. Ang cute na hayop. Gulat na napatingin si Nicole. Medyo natigilan din si Julie. Ngumiti si Kai at tinulak ang tasa ng kape. Try it. This milk is special. It's low fat and has no sugar. Talagang pinahanga niya si Julie. Ngumiti si Julie at kinuha iyon. Kay, napaka-professional ng coffee art na ito. She was just being polite, pero mas lumalim ang ngiti ni Kai dahil sa mga salitang ito. Wala lang. You can always come over if you feel like drinking coffee. Umubo si Nicole, dahilan para mapansin agad ni Kai ang presensya niya. Nagdagdag si Kai ng isa pang uri ng masaganang gatas para kay Nicole. Ito ay isang tatak na palagi niyang iniinom. Just when Nicole was expecting Kai to make her another coffee art, itinulak na ni Kai sa kanya ang tasa ng kape. Ang kape sa harap ni Nicole ay mukhang napaka-plain na walang anumang frills. Ang pagkakaiba ay hindi maaaring maging mas halata. Kumunot ang noo ni Nicole at tumingin kay Kai. Kapatid ko ba siya? Casual na udyok ni Kai sa kanya. Inumin mo dali. Huwag mong hayaang lumamig. It'll be a waste. Pilit na ngumiti si Nicole. Ganito ba ang pakikitungo niya sa kapatid niya? Kabanata 672. Lil K at Lil N. Hindi napigilan ni Julie ang matawa. Nang makitang lilipat na sana ni Nicole ang mesa, dali-dali niyang pinagaan ang sitwasyon. K, Lil N has waiting for your coffee art. How could you forget this step? Kumunot ang noo ni Kai at tumingin sa magulo niyang baby sister. Dahil ni-request ito ni Julie, hindi niya ito kayang harapin ng simple. Fine, iguguhit ko ang isa para sa iyo. Ngumisi si Nicole at malamig na ngumuso. Gusto ko ng kwago. Nanigas ang mga kamay ni Kai. Hindi ako marunong gumuhit ng kwago. 12-12 beses nag-practice si Kai para sa robin ni Julie bago niya ito magawa. Malaki ang pagbabago ng kanyang mukha, at halos gusto niyang i-flip ang mesa. Itong si Lil N lang ang nakakaalam kung paano ako pagmumukhaan ng masama. Alam kong hindi dapat ako umasa sa kanya. Kung nasa kamay niya ang kaligayahan ko,
Malamang habang buhay akong single. Napaisip si Kai. Tahimik ang kapaligiran. Ang tawanan sa ibaba at ang nakakahiyang katahimikan sa itaas ay bumuo ng matinding kaibahan. Humigop ng kape si Julie bago napansin ang tensyon na dumadaloy sa pagitan ng magkapatid na ito. Ahem. Baka mahirapan si Kai niyan. Natawa si Kai habang makahulugang tinitigan ang kapatid. Marunong akong gumuhit ng kwago. Kaya lang, sa tingin ko, mas bagay na guhitan ka ng black card, Lil N. He was indirectly reminding Nicole that even after receiving his black card, she still dared to make things difficult for him. Lil N, mas mabuting alam mo ang iyong mga limitasyon. Kinagat ni Nicole ang kanyang mga labi at nakaramdam siya ng hininga. Walang limitasyon ang itim na card na iyon. Alang-alang sa pera, hahayaan ito ni Nicole. Tama. Alam kong alam ni Kai ang lahat. What's a mere alto? Biglang naging 180 degrees ang ugali ni Nicole habang nakangiti ng malapad. Tahimik silang tumigil sa pagpindot tungkol sa kape. Lil N, Lil K, bumaba ka para tanggapin ang mga bisita. Sigaw ni Floyd mula sa ibaba. Napailing sina Nicole at Kai. Lil K. Ayos lang si Nicole sa nickname niya dahil sanay na siya, pero parang kumain ng langaw ang mukha ni Kai, pero hindi siya naglakas loob na iluwa. Sobrang nakakatuwa. Iyon ay dahil nagmula ito sa kanyang pinakamamahal na ama. Tumawa si Julie hanggang sa malagutan na siya ng hininga. Nagkatinginan sina Nicole at Kai, at nagpakawala ng mahabang buntong hininga ang dalawa sa kanilang mga puso. Agad silang sumakay sa parehong pahina. Nandito ang grupo ng mga kamag-anak na minsan lang nila nakikita sa isang taon. Nagpipigil ng tawa si Julie at kumaway sa kanila. Mauna na kayo. Don't mind me. Dito ako umiinom ng kape. Hindi man lang nagawang magpanggap ng magkapatid na hindi narinig ng kanilang ama. Kalmadong tumayo si Kai, ngunit nakaramdam siya ng labis na hindi kasiya siya sa kanyang puso. Maraming beses ko nang sinabihan si Dad na huwag akong tawaging Lil K. Bakit hindi niya tinawag si Mav na Lil M, noon? Hindi nakaimik si Nicole. Bakit hindi hilingin ni Dad kay Grant na lumabas at tanggapin ang mga guest? Iyon ay dahil hindi tumawa si Grant at makipagpalitan ng kasiyahan sa mga kamag-anak na iyon. Babatukan lang niya sila ng malamig na tubig kapag nagbibiruan sila. Sa paglipas ng panahon, hindi na lang pinansin ni Floyd si Grant. Kapag may bisita sila, siya na ang baalang lumabas o hindi. Ang ganda. Habang nagrereklamo ang magkapatid sa isa't isa, nakarating sila sa ibaba at mayroon na silang matingkad na ngiti sa kanilang mga mukha. Ito ay propesyonal at perfunctory. Pumasok si Floyd sa bahay kasama ang 100 tao. Hindi maitago ang ngiti sa kanyang mukha. Lil N, Lil K, batiin mo ang mga bisita. Nagkatinginan sina Nicole at Kai. Agad na kinabahan ang dalawa at sabay na sinabi, "Hello, Uncle Noah." Tumanggo si Noah Stanton, mukhang nasa mabuting kalooban. Dumiretso siya sa sala at umupo sa sofa. Paano ang natitira? Nagkatinginan ang magkapatid dahil sa hindi nila nakilala ang iba. Pinandilatan ni Floyd ang kanyang mga anak dahil sa hindi pagtupad sa kanyang inaasahan. Nakangiti siyang naglakad palapit at sinabing, "Ito ang asawa ng iyong panganay na tiyahin sa ina. Ito ang asawa ng iyong pangalawang ina." Ang pamilya. Kabanata 673. Binato hanggang mamatay. Pakiramdam ni Kai at Nicole ay prop sila. Naninigas ang kanilang mga mukha sa pagngiti, ngunit kailangan pa rin nilang ngumiti at batiin ang mga bisita. Ni hindi man lang gaanong ngumiti si Nicole kapag may kasama siyang mga business partners. Pakiramdam niya ay sisabog na siya sa mukha. Si Kai ay isang sikat na bida sa pelikula na may malasakit at marangal na imahe at sinasamba ng lahat, ay napailalim pa rin sa pagpapahirap na ito. Matapos ang pagpapakilala ng ilang kamag-anak, naramdaman din ni Floyd na medyo natuyo ang kanyang bibig. Sa kabutihang palad, ang mayordomo ay lubhang mataktika sa pag-abot ng isang tasa ng tsaa. Chairman Stanton, handa na ang kape at mga pampalamig. Dali-dali silang pinapasok ni Floyd sa bahay. Bilis, dali, pasok ka na. Magayos ka na. Pagkatapos ay nilagok ni Floyd ang isang malaking tasa ng tsaa. Pagkatapos, nang hindi nagbabago ang mukha, inakay ni Floyd sina Nicole at Kai sa loob. Nagmamadaling ipinakilala ni Floyd ang kanyang anak na ipinagmamalaki niya. This is Lil N.
She's taking care of our company. Grant is just an auxiliary. Our little net worth is put her in the global Forbes list. She's famous. Nagtinginan ang mga tao ng may inggit at selos, na ikinatuwa ni Floyd. Napangiti si Floyd. Ang aking pangalawang anak na lalaki ay hindi gustong makipagkilala sa mga tao. Siya ay isang siyentipiko at nanalo ng ilang mga parangal sa buong mundo. Lumahok din siya sa ilang pambansang confidential na mga proyektong pananaliksik sa agham at nanalo ng ilang mga titulong parangal sa buong mundo, ngunit hindi siya mahusay sa iba pang aspeto. Dahil alam niyang hindi gusto ni Maverick ang ganitong okasyon, kung lalabas si Maverick at may sasabihing nakakasira ng lupa, masisira ang kanilang bagong taon. Kaya naman, ipinaliwanag lamang ni Floyd ang kawalan ni Maverick at itinoon ang pansin sa kanyang dalawang pinakamakulit na anak, sina Nicole at Kai. Lumapit ang lolo nila at kinurot ang pisngi ni Nicole. Lil-En, you've been on the trending topics every few days. Sino ba talaga ang kasama mo? I think that young actor Fabian is a little too immature. Si Xander ba talaga ang kapalit ni Eric Ferguson? Napatingin ang lahat kay Nicole na may pagtataka. May nang-aasar, may mapaglaro, pero lahat sila naghihintay na manood ng palabas. Tinanong ni Lola kung ano ang nasa isip ng lahat. Sandaling tumahimik ang kwarto. Sa pagkakataong ito, halos hindi na makapagpigil si Floyd. Nang malapit ng pag-aanan ni Floyd ang sitwasyon, walang ingat na hinaampis ni Nicole ang kamay ng kanyang lola. Ang kanyang mukha ay kalmado, at siya ay may mahinang ngiti habang sinasabi niya, mukhang mas nag-aalala ka tungkol dito kaysa sa mga reporter. Kahit nakangiti siya, malamig ang boses niya. Hindi kailangang pakialaman ni Nicole ang gayong malalayong kamag-anak. Nagustuhan lang ni Floyd na magkaroon ng mas maraming tao sa paligid para sa isang masiglang atmosphere, kaya gusto niyang magtipon ang lahat. Palihim na binigyan ni Kai ng thumbs up si Nicole sa gilid. Umalis ka girl. Nakakapagsalita talaga si Nicole sa mga matatanda ng matuwid. Magandang trabaho. Kung gagawin ito ni Kai, malamang nahampasin siya ni Floyd on the spot. Halatang nakita ng lahat ang dismissive attitude ni Nicole. Nauna rito, binanggit ni Floyd na si Nicole ang tunay na boss ng Stanton Corporation, kaya walang nang-ahas na magsalita ng pagtutol. Bukod dito, hindi sinasadya ni Floyd na pag-alitan si Nicole. Nawala agad ang pagiging tsismosa ng lahat. Nagmadali si Floyd para iligtas ang araw. How can you believe the rumors on the internet? Niloloko lang sila ni Lil-En. Walang seryoso. Nagtaas ng kilay si Kai at gulat na napatingin sa ama. Paano ito Nigel iligtas ng araw? Ito ay nagpapalala. Saglit ding natahimik si Nicole. Kumaibot ang mga sulok ng kanyang bibig, ngunit wala na siyang silbi na magpaliwanag pa. Kalimutan mo na yon. Napabuntong hininga ang lola. Bagaman hindi maganda na hiwalayan si Lil-En, may pera naman kami, kaya hindi dapat mahirapan na humanap ng ibang lalaki na hiwalayan. Worst comes to worst, relax lang ang mga kondisyon, kahit isang lalaking may anak ay magiging maayos din. Naisip ni Nicole, bakit hindi na lang niya sinabi na dapat akong batuhin hanggang mamatay? Kabanata 674. Kantahan kami, Superstar. Ang kapaligiran ay muling bumagsak sa lamig. Hindi na nag-abalang magsalita pa si Nicole at umalis na. Sumunod din ng malapit si Kai sa likod. Bumalik ang magkapatid kay Julie. Nakita ni Kai ang malungkot na profile ni Julie at sinabing, "Let me play you a song." May piano sa ikalawang palapag na karaniwang walang ginagamit. Doon lang inilagay ni Floyd dahil mukhang masyadong walang laman ang espasyo. Lumapit si Kai sa piano at umupo ng tuwid, parang prinsipe na lumabas sa isang fairy tale. Ang kanyang mukha at ugali ay sapat na upang mataranta ang karamihan. Sa sumunod na segundo, ang pinong tunog ng piano ay dumaloy mula sa kanyang mga daliri ng mahusay at eleganteng sabanayad at nababaluktot na paggalaw. Ang kanyang mga daliri na humipo sa itim at puting mga susi ay mahusay na tinukoy at lubhang kaakit-akit. Sa balkonahe ng ikalawang palapag. Nang marinig ang tunog ng piano, hindi napigilan ni Nicole na mapabuntong hininga. Kawawa naman si Kai. Kumunat ang noo ni Julie. Nagpipiano ba si Kai? Nagtaas ng kilay si Nicole at tumango. Ilang sandali pa ay nakinig ng mabuti si Julie. Medyo komplikado ang ekspresyon niya. Paano niya nagagawang tumugtog ang haranang ito nang may sama ng loob at puot?
Nagulat si Nicole nang marinig ito ni Julie. She unconsciously laughed and thought, si Julie talaga ang tiwala ni Kai. Habang nag-uusap sila, umakyat si Tigger mula sa kung saan at tumingin kay Nicole na may malalaking mata. Mukhang agrabyado ito. Mama, binubuli ako ni Min Molly. Marunong magreklamo si Tigger. Kinuha ito ni Nicole gamit ang isang kamay at hinaplos ang malambot nitong balahibo ng tigre. I'm not going to get rid of her for you. You have to be nice to Molly because from now on, she's a part of our family. Ipinikit ni Tigger ang malalaking mata nito at pinagpag ang mga balbas ng tigre sa hinaing. Nako, hindi. Ayokong makarelasyon si Min Molly. Binuhat ni Julie si Tigger at hinimas saglit. Napakainit na parang totoong tigre. Maliban sa hindi makakain, walang pinagkaiba sa tunay. Ngumiti ng matamis si Nicole. Nalunod si Tigger sa sariling kalungkutan. Kahit na maraming papuri, hindi pa rin ito masaya. Nakayuko ang ulo nito habang umaawit. Break up, break up, break them. Ayokong makasama si Min Molly. Napaisip si Tigger. Nagtawanan sina Nicole at Julie. Gusto mo bang mamatay, little traitor? Si Molly ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ang galit niyang boses ay nanggaling sa gilid. Napataas ang kilay ni Nicole at pinagmasdan si Tigger na yamakap sa yakap ni Julie habang unti-unting lumalapit si Molly. Takot na takot si Tigger. Pinulot ni Molly ang tigre gamit ang isang kamay at nagbabantang tumingin dito. Mag-iingat ka. Or else, gagawin kitang daga. No, no, no. I don't wanna be a mouse. Mama, iligtas mo ako. Gumalaw ang apat na paa ni Tigger sa hangin. Sa sobrang takot ay naging kuting. Nakakaawa. Nakaramdam si Nicole ng malambot na puso at binuhat si Tigger. Molly, huwag mong takutin si Tigger. Napaawang ang labi ni Molly. If you spoil it like this, gagayahin nito ang human personality traits at mas magiging conceited lang. No wonder. Kahit na iyon ang kaso, walang sino man ang makatiis na disiplinahin ang maliit na cutie na ito. Napapikit si Nicole. Ayos lang. Umupo si Molly sa tapat ni Julie. Tumanggaw silang dalawa sa isa't isa. Ako si Molly Stewart. Ako si Julie Nixon. Nakita ni Nicole ang eksenang ito at nakaramdam ng kakaiba. In the future, magiging hipag ba niya silang dalawa? It was fated. Isang makahulugang ngiti ang isinalubong ni Nicole. Tumingin si Molly kay Nicole at nag-aalangan na nagsalita, Nikki, ang dakilang Diyos ay palaging masama sa paghawak ng mga interpersonal na relasyon. Hindi ko man lang binati ang grupo ng mga kamag-anak sa ibaba. Wala naman silang problema sa akin, di ba? Kabanata 675. Matamis tangg at masipag. Tumigil sandali si Nicole. Of course not. They're very open-minded. Hindi mo kailangang pakialaman ang iniisip ng iba. Sundin mo na lang ang ugali ng pangalawang kapatid ko. Sa pamilya Stanton, walang nang-ahas na magpakita ng saloobin ni Maverick. Nakahinga ng maluwag si Molly at ngumiti. That's good. After all, first time ko dito. Nakita ng nanay ko na dapat akong maging sweet-tongued at masipag, then wait for the marriage to be finalized. Bumantong hininga si Molly at nagpatuloy, pero wala na akong pagkakataong mag-perform. Natigilan sina Nicole at Julie. Hindi napigilan ni Julie ang matawa. Sobrang totoo ng girlfriend ni Mavha. Natawa si Nicole at naisip, mas realistic pa si Molly kanina sa garden. Hindi niya itinago ang kanyang pananabik na makasal sa isang mayamang pamilya. Gayunpaman, ang ganitong uri ng pagiging totoo ay naging komportable sa mga tao. Ito ay mas mahusay kaysa sa mga sycophantic high society ladies. Napaka-cute ni Molly. Ang pangalawa kong kapatid ay hindi pa naaakit sa mga babae simula pagkabata. Gustong-gusto niya si Molly dahil higit pa sa lahat ng babae ng tao ang personalidad nito. Agad na umayos muli si Molly sa likod at walang malay na tumawa. Nikki, huwag kang masyadong mapurol kapag pinupuri mo ako. Mapapahiya ako. Si Tigger, na nakapatong sa mga bisig ni Nicole, ay hindi nakatiis na silipin ang kanyang maliit na ulo. Sinundot nito ang tunay na kulay ni Molly. Ibig sabihin sinungaling si Molly. Inilibot ni Molly ang kanyang mga mata at sinulyapan ng babala ang tanggang tigre na ito. Natakot na naman si Tigger at nagtago sa mga bisig ni Nicole. Natakot ito hanggang sa mamatay.
Nagkukwentuhan at nagtatawanan ang lahat at hindi napansin na may umakyat na pala sa ikalawang palapag at natagpuan sila sa pagsunod sa tunog ng kanilang tawanan. Pinsan, andito ka na pala. Nagtaas ng kilay si Nicole. May isang disenteng mukhang binibini sa grupo ng mga kamag-anak na iyon kanina, pero si Nicole ay may iitil impression at hindi alam kung sino siya. Bisperas ng bagong taon, at ang pinsan na ito ay inimbitahan ni Floyd, kaya hindi nagpakita ng saloobin si Nicole. Napangiti si Nicole. Pinsan. Lumapit ang babaeng iyon at matamis na nagpakilala. Nag-aral sa ibang bansa at bihirang bumalik sa bagong taon, ngunit bago ako umalis sa Medianya, taon-taon akong pumupunta. Ako si Zandria. Lumaki tayong magkasama. Saglit itong pinag-isipan ni Nicole at hindi niya maalala kung sino siya. Gayunpaman, ngumiti si Nicole. Tama, Zandria. Excited na tumango si Zandria. Buti naman naalala niya ako, tapos mas madali kong sabihin kung ano ang pinunta ko rito. Agad na nabaling ang tingin ni Zandria kay Tiger na nasa braso ni Nicole. Tiger ba yan? OMG. Narinig ko lang na may mga taong nag-aalaga ng mga kabayo, ibon, at maging mga unggoy. Ang pamilya Stanton ay nang-ahas pa ng pag-aalaga ng tigre. Ang mga libangan ng mga mayayamang ito ay talagang lampas sa imahinasyon naming mga karaniwang tao. Napaisip si Zandria. Tumawa si Nicole. Ito ay isang artificial intelligence robot na mukhang tigre. Hindi ito totoo. Habang sinasabi niya ito, tinapik-tapik ni Nicole si Tiger. Tiger, kamustahin mo? Tamad na inilabas ni Tiger ang ulo nito at binigyan siya ng cute na tingin. Hello, madam. Bago pa matuwa ang batang si Zandria, medyo natarante siya nang marinig ang address na iyon. A talking tigre. You can call me miss instead of madam. Inabot ni Zandria si Tiger at gustong buhatin si Tiger, ngunit hindi naabala si Tiger at walang galaw na yamakap sa mga bisig ni Nicole, play dead. Nakataas ang awkward na kamay ni Zandria sa himpapawid. Tumingin siya kay Nicole at nagtanong, pwede ko bang dalhin? Tumigil sandali si Nicole. Hindi man siya masyadong payag, isang yakap lang iyon. Kaya, ibinigay ni Nicole si Tiger kay Zandria, na masayang kinuha ito. Nagulat si Zandria at hinaplos ito. Bigla niyang naisip na maganda kung may uuwi niya ito. Kabanata 676. Napaka-fierce ko. Sabi ni Zandria, napakalambot, parang totoong balahibo. Mainit din. Kung hindi nagsalita, akala ko talaga na tigre talaga. Ngumiti si Nicole at nagtaas ng kilay. Kung tutuusin, ganoon din ang naramdaman niya noong una. Saan mo nabili itong robot na tigre? Tanong ni Zandria. Kumunot ang noo ni Nicole. Ibang tao ang nagbigay nito sa akin. Excited na tanong ni Zandria. Sino? Ilang sandali pa ay walang nagsalita. Bahagyang sinulyapan ni Nicole si Zandria. Napawi ang ngiti nito. Ipinakita na niya ang kanyang kawalang kasiyahan sa pamamagitan ng pagiging tahimik. Masyado lang masungit si Zandria. However, Zandria was untactful and asked, dahil galing ito sa iba, bakit hindi mo ibigay sa akin? Ang cute. Kung ipopost ko ito online, siguradong gugulatin ang mundo. Bahagyang napaawang ang labi ni Nicole. Ang kanyang boses ay flat habang sinasabi niya, dahil ito ay mula sa iba, hindi ko ito maaaring ibigay sa kahit sino. Sinabi ni Zandria, bakit hindi? Ito ay wala sa pamilya Stanton. Maaari ka ring magpanatili ng isang tunay na tigre kung gusto mo. Bakit napaka-calculative dahil sa isang robot na tigre? Talagang nagustuhan ni Zandria ang tigre na ito. Halatang mas malamig ang ngiti ni Nicole. Interesado man ako o hindi na panatilihin ang isa ay ang pinakamahalagang bagay. Ibalik mo ito sa akin. Lumapit si Nicole at ipinahiwatig ang kanyang saloobin. Labis na nagatubili si Zandria at napaatras ng 2 hakbang habang hawak-hawak si Tiger. Sinubukan niyang mag-isip ng kung ano-ano. Nicole, ang iyong ama ay palaging mapagbigay sa amin, kaya bakit hindi natin tanungin si Uncle Floyd? Naisip ni Zandria na si Floyd, na bukas palad na nag-alaga sa kanila at nagbayad pa ng kanyang tuition fee sa ibang bansa, ay papayag na mamigay ng ganoong ordinaryong robot na tigre. Bumaba ang mukha ni Nicole. Hindi man lang siya nag-abalang magpakita ng kahit anong courtesy. Ibalik mo. Ang kanyang kamay ay nakalahad, at ang kanyang tono. Naglabas siya ng malamig na aura sa paligid.
Bagamat medyo natatakot si Xandria kay Nicole, naisip niya na hanggat maaari niyang makuha ang munting tigre na ito, tiyak na magiging viral siya online. Sa panahong iyon, magiging sikat na siya. Niyakap ng mahigpit ni Xandria si Tiger, ayaw bumitaw, saka tumalikod at gustong tumakbo pababa. Sa wakas ay hindi na napigilan ni Molly na kanina pa nakaupo habang nanonood ng eksena at tumayo habang hinahampas ang mesa. Munting traidor, paano ka madadala ng hindi mo alam na lumaban? Ikaw ba ay mahinang manok? Sa isang iglap, natauhan si Tiger at tumalon pababa mula sa pagkakahawak ni Xandria sa mga bisig ni Nicole. Ako ay isang mabangis na tigre. Naramdaman ni Nicole na puno ang mga braso niya bago siya kumalma at hinimas-himas si Tiger, na nagpalakas ng loob nito kanina. Si Tiger ay may magandang lakas sa pakikipaglaban. Walang laman ang mga braso ni Xandria. Namutla ang mukha niya habang nakatingin sa sugat sa braso niya. Biglang namula ang mata niya. Ikaw. Kinalmat mo talaga ako. Sobrang higpit ng hawak ni Xandria kay Tiger kanina. Para makawala sa kanyang mga braso, kinailangan ni Tiger na pumunta sa attack mode bago ito pumunta sa defense mode. Inangat ni Tiger ang ulo nito at biglang nakaramdam ng kamahalan. Attack level 1, Combat Power level 1, Reaction Speed level 1. Isa akong matalinong tigre at hindi kita susundan pa uwi. Kinasusuklaman ni Tiger ang babaeng ito. Napangiti si Molly na may kasiyahan sa gilid. Ang tigre na idinisenyo ko ay hindi lang para magmukha at kumilos. Kung wala itong kapangyarihang panlaban, paano ito magiging hari ng kagubatan? Nagulat si Xandria habang nakatingin kay Molly. Ikaw ang nagdisenyo nito. Bigla niyang naalala na noong nasa ibaba siya, ipinakilala ni Floyd ang babaeng ito bilang isang sikat na world-class scientist. Saglit, medyo nadismaya si Xandria. Kung ganoon, maaari ka bang magdisenyo ng isa pang tigre na hindi makakamot ng tao? Babayaran mo ba ito? Mahinahong tanong ni Molly sa kanya. Pera. Kabanata 677. Manipulative. Medyo nagulat si Xandria. Sinabi ni Molly, ang halaga ng isang tigre na tulad nito ay hindi bababa sa 9 na numero. Kung hindi mo babayaran ito, inaasahan mo bang ibibigay ko ito sa iyo? Namutla ang mukha ni Xandria. Nabigla siya sa figurang ito. Bumaba ang tingin niya sa mamahaling tigre at hindi agad naglakas loob na hawakan ito. We're all relatives. Hindi ba pwedeng mas mura? Ungol ni Xandria. Lahat ng naroroon ay tila nabigla nang marinig nila ito. Paano niya nasabi yon? Natahimik si Nicole. Paano ako magkakaroon ng ganoong kamag-anak? Napayuko si Julie at ininom ang kanyang kape nang hindi nagsasalita. Napaiwas ng tingin si Nicole at nagkunwaring hindi niya kilala si Xandria. Napakurap si Molly. Hindi ako nagtatrabaho sa farmer's market, kaya hindi mo ako matatawaran. Napayuko si Xandria sa pagkadismaya nang umakyat si Floyd sa taas hawak ang kamay ni Lil Michael. Lil N, naglalaro lang si Lil Michael sa labas. Kunin mo siya para maghugas ng kamay. Tumayo si Nicole sa tamang oras. Okay. Hindi pinalagpas ni Xandria ang pagkakataong ito. Kahit na wala siyang pera, mayaman si Floyd at kaya niyang bilhin ito para sa kanya. Nagmamadali siyang tumakbo at tinakpan ang sugat niya. Tito Floyd. Noon lang napansin ni Floyd ang presensya niya. Xandria, nandito ka rin pala. Ang saya ninyong mga babae dyan. Tumalikod si Floyd at umalis, hindi napapansin kung anong meron kay Xandria. Tito Floyd, ang pekeng tigre na ito ay kumamaw sa braso ko. Napatapak ni Xandria ang kanyang mga paa habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Nakaupo doon ang 3 pang babae, tulala. Napapikit si Lil Michael sa pagkalito. Nang marinig ito ni Floyd, sinulyapan niya ang nakataas na braso nito at pinaikit ang mga mata. Saan? Inilapit ni Xandria ang braso sa mata niya at itinuro ang pulang marka. Dito. Hindi ko kasi makita ng malinaw dahil masama ang paningin ko. Don't worry, lagyan mo lang ng ointment at gagaling ka na. Fake tigre iyan, kaya hindi mo na kailangan ng rabies vaccine. Tawa ng tawa si Floyd at kumaway kay Nicole. Lil N, magpakuha ka ng gamot para sa kanya. Bago pa makapagsalita si Nicole, nabalisa si Xandria at mabilis na sinabi, Uncle Floyd, can you please buy me one of these robot tigers? Ito ay direktang sapat,
Napakadirekta na hindi maaaring tumanggi ang isa. Saglit na natigilan si Floyd bago siya tumanggi sa seryosong tono. Of course not. This tigre has a propensity for violence. This time, braso mo na lang. Paano kung magkamot sa mukha mo sa susunod? Napatulala si Xandria sa palusot na ito. For a moment, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Gusto lang palakpakan ng ibang mga babae si Floyd. Sa katunayan, mas matanda, mas matalino. Nahaharap sa ganoong kaunting manipulative, siguradong nakayanan ni Floyd at hindi man lang nahulog sa kanyang mga panlilinlang. Pagkaalis ni Floyd ay tumingin si Nicole kay Xandria at ngumiti. Maaari kang bumaba at hanapin ang mayordomo natin para kunin ang ointment. Si Xandria ay guest pa rin kung tutuusin, kaya kailangan pang magkaroon ng basic manners si Nicole. Kung magkakaroon sila ng fallout, masisira ang mood ni Floyd sa bagong taon. Nang makaalis si Xandria, nakahinga ng maluwag ang lahat at sabay-sabay na tumawa. Napakagandang eksena. Masayang niyakap ni Lil Michael si Tiger at binigyan ito ng isang matinding halik. Big Tiger, pwede mo akong samahan maghugas ng kamay. Mahiyain si Tiger habang pinupuri ito ni Lil Michael. Ang salitang, Big Tiger, ay nagpasaya kay Tiger sa katayuan nito bilang hari ng lahat ng mga hayop. Okay. Inilagay ni Lil Michael ang tigre sa lupa. Kinawag-kawag ni Tiger ang buntot nito at mayabang na lumayo habang nakataas ang ulo. Nakita ng lahat ang hanggal na tigre na ito at hindi napigilan ang kanilang pagtawa. Sinamba ng lahat ang tigre. Si Molly lang ang nagpakita sa kanya ng paghamak. Ang tandang tigre na ito ay talagang mabilis magbago ng ugali. Kabanata 678. Imposibleng dumaan sa likod ng pinto. Tumawa si Nicole. Si Tiger ang kayamanan ng pamilya natin. Tumaas ang kilay ni Molly at walang magawa. Nakita ko na bumili kayo ng bandana na nagkakahalaga ng 10,000 dolyar para dito at ang relong iyon ay kailangang milyon-milyon, tama. Ang pagkakaibigan sa mga kababaihan ay biglang dumating. After that manipulative Xandria made such scene, natural na mas naging close sina Julie at Molly sa isa't isa. Unti-unting dumidilim ang langit. Ngunit ang buong Stanton Mansion ay naliwanagan at pinalamutian para maging mas masigla at maganda ang tingin ni Julie sa oras at sinadya niyang makipag-video call sa isang tao. Walang kamalay-malay na sumulyap si Nicole at nakita ang pangalan ni Roman, ngunit walang sumagot. Muli siyang tumawag, ngunit hindi ito sinasagot. Bahagyang nagbago ang mukha ni Julie. Napaawang ang labi ni Nicole. Baka busy siya. Tumigil sandali si Julie at bahagyang napangiti. Wala siyang show sa ganitong oras. Dapat nasa hotel siya. Malamig na ungol ni Kai habang nagbabalat ng mansanas sa kabila. Hindi nakakatakot ang nasa hotel. Ang nakakatakot ay nasa hotel kasama ang iba. Sinaman siya ng tingin ni Nicole at Julie. Nagtaas ng kilay si Kai at yumuko. Nagsasabi lang siya ng totoo. Nag-usap sila hanggang hating gabi. Ang mayordomo at ang kasambahay ay abala sa pag-aasikaso sa mga bisita. Nakaset up ang buffet sa dining hall, ngunit ang ilan sa mga kamag-anak ay mapili at gustong ihain sa kanila ang pagkain. Matanda na ang mayordomo at pagod na sa paglalakad pabalik-balik. Hindi makayanan ni Kai na panoorin siyang naghihirap at tinulungan pa siyang maghatid ng pagkain para sa kanya. Ang mga taong iyon ay natural na hindi nang ahas na abalahin ang iyong master ng pamilya Stanton. Kaya, unti-unti nilang pinagsilbihan ang kanilang sarili. Nag-uusap sina Nicole at Julie nang biglang narinig nilang sumisigaw si Kai sa may pintuan. Lil N, may nagpapaputok. Tumingin siya at nakita niya na malamang ang butler ang nagset nito. Dahan daw ang lumapit si Nicole kay Kai, pero dali-dali siyang hinimok ni Kai. Nandyan ang pangalan mo sa Furry Works. May pag-amin ba ito sa iyo? Kumalabog ang puso ni Nicole at naglakad ng ilang hakbang. Ang kalangitan ay biglang napuno ng malalaking paputok na espesyal na na-customize sa iba't ibang hugis na may 3-dimensional na epekto. Ito ay biswal na nakamamanghang. Ang mga paputok ay ganap na nakagambala sa interes ng lahat sa maliit na usapan. Lumabas ang lahat para tingnan ito. Ang malalaking hydrangea Furry Works ay sumabog sa kalangitan. Napakaliwanag nito na tila nagliliwanag sa kalahati ng lungsod. Pagkatapos, ang maliliit na paputok sa gitna ng mga paputok ng hydrangea na iyon ay unti-unting napalitan ng Nicole. Hindi nawala ang mga nakapaligid. Sa halip,
Kumikinang sila na parang mga bituin at nag-transform sa isang string ng mga letres sa ibaba na binabaybay ang Eric. Sa pagkakataong ito, walang dapat magtaka kung sino ang naghanda ng sorpresa na ito. Isinulat na ni Eric ang sagot sa langit. Laking gulat ni Nicole nang makita ang pangalan ni Eric at nakaramdam siya ng bukol sa kanyang lalamunan. Hindi nawala ang mga paputok, ngunit muling nag-transform sa isang karton ng mukha ni Nicole. Napakabuhay nito na may malabong ngiti. Sa madilim na kalangitan, ang larawang ito ay kapansin-pansin. Ang Furryworks display na ito ay nagkaroon ng maraming twists at turns. Ginamit nito ang pinakabagong teknolohiya upang lumikha ng pinaka-nakakagulat at magandang larawan ngayong bagong taon. Sa puntong ito ay biglang nagsimulang umulan ng malakas na nyebe. Ipinarray sa mga paputok, mas malamig at mas maganda ang hitsura nito. Hindi namangha ang puso ni Nicole sa ganda ng naglalakihang paputok, pero muntik na siyang mag-reflex sa sobrang inis nang makita ang pangalan ni Eric. Palaging gumagawa si Eric ng mga hindi naaangkop na bagay sa hindi naaangkop na mga oras, ngunit naisip niya na siya ay kamangha-mangha. Kabanata 679. May nagtatapat. Napasigaw ang lahat sa gulat. OMG. Nicole, nagkabalikan na ba kayo ni Eric? Sobrang ganda. Napaka-romantic ni Mr. Ferguson. Itong Furryworks show ay hindi mura. Mr. Ferguson is confess his love to you again. Napaka-attentive ni Mr. Ferguson. Ang ilang mga batang babae ay tumingin na may inggit at selos. I wonder if Mr. Ferguson is coming. Nicole, say yes to him. This is so romantic. Napatingin si Kai sa mapurol at malamig na mukha ni Nicole. Kinagat niya ang kanyang mga labi at hindi maiwasang protektahan si Nicole. Anong pinagsasabi ninyo? Si Nicole already received such confessions so many times. How can he expect to coax my sister with such small trick like this? Nicole has seen the world. Parang isang balde ng malamig na tubig ang paghamak ni Kai na ibinuhos sa ulo ng mga nagyaya. Para sa kanila, sapat na ang eksenang ito para mapaiyak sila, ngunit para kay Nicole, karaniwan na ito. Masyadong kitang-kita ang agwat sa pagitan nila. Tumawa si Julie. Oo nga, di ba naghanda din tayo ng Furryworks? Mr. Anderson, bilisan mo na at iset mo na yan. Kapag lumakas ang snow, hindi na ito maganda. Tila ang tanging paraan ay gumamit ng isa pang Furryworks show para matakpan ang mga bakas na iniwan ni Eric Ferguson. Naintindihan naman ng mayordomo at agad na lumabas para magpaputok. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may nakita siyang tao sa pintuan. Kahit nalihim na sinumpa ni Nicole si Eric, hindi manatiling kalmado ang kanyang puso, ngunit pilit niyang pinigilan ang kanyang emosyon. Nag-scroll si Julie sa social media at nakita niyang pinag-uusapan ng lahat ang tungkol sa paputok. Ang mga taong walang kamalay-malay, ngayon ay alam na ang tungkol dito. Lil N, sinadya naman ni Eric ito diba? Tiningnan ito ni Nicole, napakagatlabi, saka kinuha ang kanyang telepono para tawagan si Dominic Young at mahinahong itinuro sa kanya. Ihanda mo ang PR team. I don't want tonight's matter to get out. Walang duda na ang dulang ito ni Eric ay hindi lamang para sa kanya, kundi para ideklara ang kanyang soberanya. Gayunpaman, hindi siya hinayaan ni Nicole. Gusto niyang pawiin ang hype na ito. Malamig na ngumuso si Nicole at ibinaba ang telepono. Nagring ulit ang phone niya. Pagtingin sa caller ID, nagalit si Nicole. Umakyat siya sa taas habang sinasagot ang telepono. Eric Ferguson. Sinipa ka na ba sa ulo? She tried her best na hinaan ang boses niya. Hindi inaasahan ni Eric na papagalitan siya ni Nicole nang tawagin siya nito at medyo naagrabyado. Ang kanyang boses ay medyo malambot, malambing, magnetic, at kaakit-akit. Nakita mo. Maganda ba? I didn't see it. It's not nice. Nagalit si Nicole. Natahimik si Eric ng ilang segundo. Kung ganoon ay may ipapagawa ulit ako. Tumaas ang kilay ni Nicole. Ang lakas ng loob mo. Hindi pa ba sapat na nakakahiya iyon? Tumawa si Eric sa malalim na boses. Hindi. Papakinggan kita. Ang kompromiso na ito ay talagang makadudurog sa puso ng isang tao at magpapanginig ng husto. Naninikip ang dibdib ni Nicole. Ang kanyang tono ay nagyayelo habang sinabi niya, ang iyong Furryworks show ay mag-o-overtime lang sa mga empleyado kapag bakasyon. Eric Ferguson,
Huwag kang nagmamarunong. Mahigit 10 segundong natahimik ang lalaki sa kabilang dulo ng telepono. Saka lang siya nagpakawala ng buntong hininga. Hindi ko sinasadya. I just wanted to make you happy. Happy New Year, Nicole. Tumigil sandali si Nicole. Kung wala nang iba, binababa ko na. Now that I think back on those 4 years, parang we've never spent the New Year together. Wala man lang ako sa bansa noong New Year. Mababa at garalgal ang boses ni Eric na may walang katumbas na pagsisisi. Ngumisi si Nicole. How could be in the country when you went abroad on business or on vacation with friends just to avoid me? Iiwan lang siya ni Eric sa mga mahahalagang holiday na iniiwan siyang mag-isa upang harapin ang natitirang pamilya Ferguson na hindi pala kaibigan sa kanya. Magrereklamo si Quinn na dahil kay Nicole kaya hindi umuwi ang kanyang anak sa bagong taon, at lalo siyang minamaliit ng ibang miyembro ng pamilya Ferguson. Hindi na nais ni Nicole na maalala muli ang lahat ng pagtitiis at pagpapakumbaba. Kawawa talaga siya noon. Kabanata 680. Nandito na ako. Natahimik ang kabilang dulo ng tawag. Bawat segundo ng pakikinig sa walang ingat na pagkondena ni Nicole ay nagpapahirap kay Eric. Bagamat napakatagal na panahon na iyon, ang bawat salitang banibitawan niya ay parang kutsilyo na unti-unting humihiwa sa kanyang puso at hinahanap ni Eric ang bawat sakit sa napakasaya at maayos na panahon. Para bang iyon ang magpapagaan sa kanyang kasalanan. Nang naiinip na si Nicole at gusto nang ibaba ang telepono, biglang nagsalita ulit si Eric. Medyo mute ang boses niya. Nicole, gusto kitang makita. Hindi nakaimik si Nicole. Pero ayaw kitang makita. I'm at your door. Pwede mo ba akong papasukin? Hindi na binigyan ni Eric ng pagkakataon si Nicole na tumanggi. Nakaupo siya sa kotse at nakita niya ang napakaraming tao sa looban sa ilalim ng nyebe. Ang mga paputok ay tumaas ng kumpol at napakaganda at nakakasilaw. Hindi sa kanya ang kasiglahang iyon. Napahinto si Nicole sa kanyang mga yapik at naisip, anong oras na? Hindi ba abala ang pamilya Ferguson sa sarili nilang pagdiriwang? Kinagat niya ang kanyang mga labi. Hindi ko bubuksan ang pinto. Bilisan mo at umalis ka. Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Eric at muling pinaandar ang sasakyan. Too late. May nagbukas na ng gate. Nanigas si Nicole. Naputol na ang tawag, kaya nagmamadali siyang naglakad sa kalsada. Hindi siya naniniwala na papasukin ng mayordomo si Eric nang walang pahintulot niya. Sa looban. Inakbayan ni Casey Lil Michael. Lahat ay nag-uusap at nagtatawanan sa di kalayuan. Sa harap na pasukan, nahihirapang tumingin ang mayordomo habang ang sasakyan ay mabagal na nagmamaneho sa loob. Sa sobrang tagal ng pagtigil ay binuksan ni Zandria ang gate na biglang tumakbo. Naisip ni Mr. Anderson, paano ko ito ipapaliwanag kay Nicole? Hindi mo mabubuksan ang pinto nang walang utos mula sa chairman at Miss Stanton. Si Zandria, natuwang-tuwang tumatakbo, mukhang insouciant. Mr. Anderson, that man is Eric Ferguson. We can't afford to mess with him. Anong lugar ang hindi niya mapupuntahan kung gusto niya? Ngunit hindi pupunta si Miss Stanton. Matieg ang paliwanag ng mayordomo. Inip siyang pinutol ni Zandria. Enough. Butler ka lang, kaya wag mo na lang gawin ang gusto mo. Baka nandito si Mr. Ferguson para sa negosyo. Kakayanin mo ba ang anumang pagkalugi? Tsaka, nasa pintuan na siya. Hindi sana si Nicole na sobrang insensitive para ikulong siya, tama ba? Napatakbo naman si Zandria at nakita niya ang lalaking bumaba ng sasakyan. Ang kanyang itim na kasuotan ay naghalo sa dilim, na para bang isa siyang hari na lumabas sa dilim na may maringal na aura. Lumapit siya kay Eric na may daladalang payong, na tinatago ang makapal na nyebe para sa kanya. Namula ang kanyang mukha ng walang malay. Mr. Ferguson, mangyaring pumasok. Inayos ni Eric ang kwelyo, bahagyang tumango, at medyo kakaiba ang tingin kay Zandria. Sino ka? Yung bagong maid. Napaisip si Eric. Nagmamadaling nagpakilala si Zandria. I'm the Stanton family's relative. Si Nicole ang pinsan ko. Tumango si Eric at ngumiti ng malumanay. Hello. Mabuti na lang at hindi natanong ni Eric si Zandria kung siya ba ang bagong katulong kanina. Hindi inaasahan ni Zandria na ngangitian siya ni Eric. Ito na marahil ang pinakamalapit sa kanya kay Eric Ferguson, at ang ganitong uri ng paghanga ang nagparamdam sa kanya.
Ang ganda talaga ng fireworks show kanina. All of you saw it. You're so attentive, Mr. Ferguson. Pumasok si Eric na may ngiti sa gilid ng labi. Naiinis man siya sa maingay na pinsan ni Nicole, nanatili siyang pasensya. Para sa kapakanan ni Nicole ang lahat. Salamat. Nakita ni Floyd at ng iba pa si Eric. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Floyd sa gulat. Mr. Ferguson, ano ang nagdadala sa iyo dito? Napatingin si Floyd sa mayordomo sa likod niya na mukhang gutay-gutay habang sinusulyapan si Zandria. Hindi makapagreklamo si Mr. Anderson sa harap ng napakaraming tao, kaya napayuko na lamang siya sa katahimikan. Napangiti si Eric. Ang kanyang pag-uugali ay nakalaan, marangal, malamig, at mahigpit. Sa pagkakataong ito na nakatingin kay Floyd, yumuko si Eric sa baywang at yumuko bilang pagbati. Maligayang bagong taon, Chairman Stanton. Naparito ako upang magbigay galang.